Welcome back sa Tagalog Crime Stories mga kababayan. Ang kwento na pag-uusapan natin ngayon ay ang istorya na galing sa suggestion ng iba sa inyo. Ito ay nagmula sa South Korea at maraming umiikot na espekulasyon at creepy na teorya tungkol dito. First time ko mag-cover ng ganitong topic kaya kailangan ko ang inyong mga opinion kung ang nangyari ba ay isang sumpa o nagkataon lamang ba ang lahat o isa ba itong warning galing mismo sa aktres. Bago tayo magsimula, hindi ako masyadong updated sa K-pop kaya kung hindi ko man ma-pronounce ng tama ang pangalan ng mga tao na sangkot sa kwento, I don't mean any disrespect sa kanila dahil talagang hirap akong i-pronounce ang mga pangalan nila. With that being said, kung lagi kang nanonood at hindi ka pa nakasubscribe, please hit that subscribe button para lagi kang updated sa mga bagong videos na ipapublish ko. Si Eunhye ay pinanganak noong January 4, 1984. Binasok niya ang showbiz noong 2011 at naging parte siya agad ng pelikulang Sin of a Family. Kilala din siya dahil parte siya ng pelikulang Red Wedding. Sa parehong taon ay sumikat siya dahil sa napaka-revealing at sexy nitong dress sa 16th Busan International Film Festival. Sa taon natin ngayong 2022 ay okay ito sa mata ng publiko lalo na sa pamantayan ng Hollywood. Pero kailangan natin natandaan, nangyari ito noong 2011 na mas gusto ng publiko ang konserbatibong pananamit ng mga aktres. Nakatanggap siya ng hindi magandang opinyon sa kanyang ginawa lalo na at isa siyang matatawag na rookie o baguhang aktres at nagsisimula pa lamang sa industriya. Marami ang ginawa siyang katatawanan at may mga nagsasabi na pagkatapos ng film festival ay blacklisted na siya. At dahil sa kanya natanggap na backlash, nahirapan siya na makakuha ng mga roles at gigs. Nagkaroon naman siya ng pagkakataon na ipaliwanag ang nangyari nang inimbita siya na ma-interview. Ayon sa kanya, dahil sa nagsisimula pa lamang siya sa industriya, ay wala siyang stylist para gumabay sa kanya sa pagpili ng tamang dress na naaakto sa isang event. Idinagdag niya na ang pinakamasakit niyang natanggap na pambabatikos ay nang dinamay ng mga bashers ang kanyang mga magulang sa issue. Lumipas ang 10 taon at hindi pa din siya nakakuha ng mga major roles. Inilahad niya sa isang interview na ang laging offer sa kanya ay mga sexy roles at gusto niya na lumayo o tanggihan ang mga ganito dahil para sa kanya ay hindi siya ganong klaseng babae. Sa parehong interview na ito, ipinahayag niya na gustong-gusto niya na maging parte siya ng mga pelikula na nakafocus sa drama. Dahilan sa matumal o wala siyang mga gigs, naging sanhi ito ng pagkakaroon niya ng stress at ito ang rason kung bakit ayaw niyang lumabas, makipagkita sa kanyang mga kaibigan o kanyang mga magulang. Sa panahong ding ito, nagsimula siya ng kanyang sariling YouTube channel kung saan niya ay binahagi ang kanyang night skincare routine, makeup at kanyang mga hobbies. Pero ilang araw lang ang lumipas matapos ang kanyang interview sa Gunwang Olympics ay biglang namatay ang aktres. Dito na nagsimula ang maraming teorya sa kanyang pagkamatay. Marami ang nagsasabi na bago siya mamatay ay nagbigay ito ng senyales kung anong mangyayari sa kanya. Kung makikita mo ang kanyang YouTube channel, lahat ng kanyang ina-upload ay may mga numero tulad ng episodes 1, 2, 3, 4, and so on. Para mas mabilis malaman ng mga fans at manonood kung ano ang mga videos na kanilang pinapanood. Sa kanyang huling vlog na in-upload, meron itong title na number 48. Pero kung mapapansin mo, nilaktawan niya ang episodes 46 at 47 na nakakapagtaka pero kalaunan ay ipinaliwanag nito na binura niya ang episode 46 pero hindi niya sinabi ang dahilan. Pero kahit binura niya ang episode 46, bakit dumiretso siya sa episode 48? Ang susunod naman na teorya ay nangyari sa isang video niya tungkol sa kanyang nightly skincare routine. Habang nagsasalita at nagpapaliwanag siya tungkol dito, ay nagkaroon ng isang error or glitch sa video. Nagsimula ang glitch ng saktong 46 seconds to 48 seconds at nagpatuloy ito ng halos 1 minuto tapos matatapos ulit ng 146 to 148 seconds. Ang glitch ay ang paulit-ulit na pagsusuklay nito ng kanyang buhok at nakakapagtaka ito dahil hindi madalas na nangyayari ang mga glitch na ito. Pero para sa mga fans na nakakita nito, agad nila na naisip na isa itong mensahe galing mismo sa aktres na gusto nitong saktan ang sarili. Pero ang mas lalong pinagtaka ng mga nakapanood ay kahit nag-glitch ang video ay patuloy pa rin ang background noise nito.
Hindi naapektuhan ang quality ng background dito at meron ding subtitles na hindi naapektuhan. 쓰는 나이트 케어가 어떻게 되는지 순서도 지금 즉흥적으로 첫 번째는 토너를 화장솜에 묻혀서 Habang nangyayari ang glitch, may pagkakataon din na naging high pitch o tumaas ang tono ng kanyang boses na pwede mong ihalin tulad sa isang chipmunk voice filter. Para sa mga fans at nakapanood ng video ay sinasabi nito na mamamatay ako sa lengguwaheng Korean. Ayon naman sa ibang nakapanood, ang sinasabi nito ay ipahid mo sa lengguwaheng Korean dahil ang video ay tungkol sa skincare. Walang nakakaalam kung siya ba ang gumawa nito o talagang glitch lang talaga ito. At dahil sa intriga sa hindi napapanahong pagkamatay ni Eunhye, naghalungkat pa ang mga fans sa social media accounts ng aktres at nakakita sila ng isa na namang detalye sa YouTube channel nito. Sa episode 45, nakakita sila noong 408 ng video, merong subtitle na paulit-ulit ng numerong 484848. Ayon sa video, sinasabi niya ang taon kung kailan siya ay pinanganak at ito ay 1984. Hindi natin alam at walang nakakaalam kung bakit niya nilagay sa subtitle ang paulit-ulit na 484848. Matapos niyang i-upload ang episode 48 sa kanyang YouTube channel, ang aktres ay nakita na walang buhay sa kanyang apartment at ito ay saktong 48 hours matapos ang pag-upload. Merong ibang sources na nagsasabi na hindi saktong 48 hours nang mamatay ang aktres. Isa pang teorya ang lumabas at ito ay tungkol sa kanyang Naver account. Para sa mga hindi pamilyar sa Naver, ito ay isang search engine na katulad ng Google. Ayon sa kanyang bio, sa kanyang Naver account, siya ay pinanganak noong 1984 at siya ay 48 kilograms. Ang ibang fans ay napansin din ang orasan sa background ng video ng aktres na nag-glitch at ito ay tumigil sa numerong 8 at 6. Ang iba ay nagkaroon ng idea na 8 times 6 equals 48. Ang ibang mga fans ay hindi tumigil para makakuha ng sagot sa pag-glitch ng video. Ayon sa opinyon ng iba, kapag gumamit ka ng iPhone para mag-record ng video at ang resolution ay 1080p at in-upload mo ito sa isang editing app na Premiere Pro, minsan ay makakaranas ka ng glitch tulad ng nangyari sa video ng aktres. Hindi ako gumagamit ng Premiere Pro pero kung ikaw ay gumamit o gumagamit ito, please comment down below kung nakaranas ka ng glitch tulad na nangyari sa video. Lumabas din ang report na ipinagbenta nito ang kanyang sariling sasakyan 1 linggo bago siya nagpakamatay. Marami ang naniniwala na alam ng aktres ang mangyayari sa kanya at marami din ang naniniwala na ang aktres mismo ang gumawa nito sa kanyang sarili. Hindi ko alam kung bakit siya nag-upload bago siya nagpakamatay. Maaari lamang tayong manghula na baka ginawa niya ito para magkaroon ang kanyang mga viewers o fans ng mapapanood bago siya mawala. Napatunayan din na walang video editor ang aktres at siya ang tanging nag-aayos ng kanyang mga videos kaya alam niya ang glitch na nangyari. Makikita din ito sa description ng kanyang video na sinabi nito sa mga fans na huwag pansinin ang glitch. Marami ang nagtatanong na kung alam ng aktres ang glitch, bakit hindi niya ito inalis o nag-film ulit ng ibang video? Ginawa niya ba ito dahil may intention siya na magbigay ng mensahe bago siya mawala? O talagang nagkataon lamang ang lahat? Isang araw din bago siya mamatay ay nag-post siya ng isang cryptic message sa kanyang Instagram. Sa post na ito ay tinag niya ang isang lalaki na kalaunan ay nadiskubre na isang abogado. Dahil Korean ang caption ng kanyang post at medyo magulo ang mismong post niya, ito ang sinabi niya ayon sa Google Translation. Alam ko nakikita ito ng lahat, pati yung tao na nagsabi na isang katawan lang ako na pwede niyang magamit hanggang sa uli. Bakit ka humihingi na pangunawa? Dahil lang sinabi mong mahal mo ako? Isa itong krimen. Sa tingin ko, kailangan kong ilantad ka. Dahil sa sinabi mo, hindi na ako maniniwala sa mga lumalabas sa bibig mo. Kailangan kong pagsabihan ka. Sa tingin ko, ito lang ang paraan para sa mga taong mayabang. Malungkot din ako. Walang nakakaalam kung ano ang relasyon niya sa abogado. Madaming espekulasyon ang lumabas na baka may relasyon sila o baka may nagbabanta sa kanya o baka merong tao na may gustong manakit sa kanya dahil nagtangka siya na magsiwalat ng impormasyon. O baka naman humihingi lang siya ng tulong sa abogado.
Walang malinaw na sagot pero ang klaro ay hindi itinuturing na suspect o person of interest ang abogado dahil idineklara ng mga investigador na nagpakamatay ang aktres. Walang impormasyon na lumabas na nagpapatunay na may relasyon ang dalawa. Ang Instagram post na ito ay binura ng aktres 1 oras lamang matapos niya itong maipost. Matapos mabalita ang pagkamatay ng aktres, binura ng abogado ang lahat ng kanyang social media accounts. At katulad ng ibang detalye sa nangyari sa aktres, maaari lang tayong manghula na baka ayaw niya ng atensyon na nakukuha niya galing sa publiko dahil baka isa siyang pribadong tao. Ngayon, ang tanong ay ano ang kinalaman ng number 48 sa nangyari sa aktres? Isa ba itong pagbibigay niya ng mensahe sa kanyang mga fans sa mangyayari sa kanya? O nagkataon lamang ang lahat? Ano man ang totoong nangyari, ako ay nakikiramay sa pamilya ni Owen Ye sa nangyari sa kanya. Isa siyang napakagandang talented na aktres.